이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 19장 1절로 25절을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 19, verse 1 to 25. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월 되던 날 그들이 시내 광야에 이르니라. Nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, humimpil sila sa isang ilang, at do'y nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. 모세가 내려와서 백성의 장로들을 불러 여호와께서 자기에게 명령하신 그 모든 말씀을 그들 앞에 진술하니 Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, at iniulat ni Moises sa mga salita ng bayan sa Panginoon. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 네게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 모세가 백성의 말을 여호와께 아뢰었으므로 Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga kasuotan. 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나 여호와가 온 백성의 목전에서 시내산에 강림할 것임이니 Lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot at iyong sasabihin, mag-ingat kayo. Kaya huwag kayong umakyat sa bundok o humipo sa hangganan, sino mang humipo sa bundok ay papatayin. 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽이거나 화살로 쏘아 죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든 산 앞에 이를 것이니라 하라. Bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinabanal ang bayan at nilabhan nila ang kanilang mga kasuotan. 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 여인을 가까이 하지 말라 하니라. Sa umaga ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trompeta ay napakalakas. At ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오매 그들이 산 기슭에 서 있는데 Ang buong bundok ng Sinai ay nabalot sa usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyon na nasa apoy at ang usok niyon ay pumailang lang sa parang sa usok ng isang hurno at nayanig ng malakas ang buong bundok. 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. Ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai sa taluktok ng bundok at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok at si Moises ay umakyat. 여호와께서 모세에게 이르시되 내려가서 백성을 경고하라. 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게 와서 보려고 하다가 많이 죽을까 하노라. Gayon din ang mga pari na lumalapit sa Panginoon ay pabanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. 모세가 여호와께 아뢰되 주께서 우리에게 명령하여 이르시기를 산 주위에 경계를 세워 산을 거룩하게 하라 하셨사온즉 백성이 시내산에 오르지 못하리이다. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka at ikaw ay umakyat kasama si Aaron, ngunit ang mga pari at ang taong bayan ay huwag mong palampasin sa mga hangganan upang umakyat sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. 모세가 백성에게 내려가서 그들에게 알리니라. 아멘. Amen. 구약의 핵심인 시내산 언약이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang sentro ng lumang tipan, ang tipan ng bundok Sinai. 오늘 본문은 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽되어 해방되어서 출애굽한 지 대략 한 50일 정도 지났습니다. Dito sa teksto, tinatayang may 50 araw ang lumipas matapos na napalaya sa Ehipto at umalis doon ang mga Israelita. 그 사이 10가지 이 기적을 통해서 하나님이 유일하신 하나님이심을 보이셨습니다. Sa iba't ibang himala na kanilang naranasan, ipinakita ng Diyos ay nag-iisa. 유월절을 통해서 우리의 구원은 유일한 그리스도의 십자가임을 보이셨습니다. Sa Pasko nga, ipinakita sa kanila ang katubusan sa krus ng Panginoon Jesucristo. 홍해를 마른 땅으로 건너면서 온 백성이 이제 같이 세례를 받았습니다.
Tinawid nila ang dagat na pula sa tuyong lupa at ang buong bayan nga ay nabautismuhan. 이러면서 중간중간에 이제 물이 없어 불평하면 그 나무를 던져 십자가의 능력을 보이시기도 했습니다. Sa paglalakbay nila, may mga naranasan sila, nawalan sila ng inuming tubig at nakita rin nila yung probisyon ng Diyos. 식량이 떨어져서 이제 또 불평할 때부터 시작해서 만나와 메추라기로 계속 먹이셨습니다. Naubusan sila ng makakain at nagreklamo sila at pinakain sila ng Diyos, binigyan sila ng mana at ng karne ng pugo. 또 르비딤 광야에 왔는데 물이 없어 불평하는 이스라엘에게 반석을 쳐서 물이 나게 하셨습니다. Pagdating din nila sa ilang sa Rephidim na ay wala silang mainom doon at pinahampas ang bato ng Panginoon at nakainom sila. 이제 시내 광야에 도착했어요. At ngayon ay nakarating sila doon sa may bundok Sinai. 시내산은 바로 모세를 처음에 하나님이 부르셨던 바로 그 산입니다. Ito yung bundok kung saan unang tinawag ng Diyos si Moises. 시내 광야에 도착한 이스라엘은 시내산 앞에 장막을 치고 그곳에서 앞으로 11개월 동안 머물게 돼요. Pagdating nila doon sa may ilang, sa may Sinai, ay nagtayo sila ng kanilang mga tolda sa harapan ng bundok at sila nanatili doon sa loob ng 11 mga buwan. 성경을 깊게 보면 출애굽기 19장 1절부터 시작해서 레위기 지나 민수기 10장 10절까지 내용이 이 시내산 앞에서 이루어지는 내용이에요. Kung titignan natin ang mas malawakan ng Biblia, makikita natin dito sa tagpo na ito naganap ang Exodus 19 verse 1 hanggang mga bilang 10 verse 10. 그래서 어떤 신학자들은 시내산 언약이 하나님과 우리 사이의 혼인 언약이라고 말하기도 합니다. Kaya maraming mga theologians na nagsasabi ang tipan ng Sinai, ito daw ay tipan ng kasalan. 이미 사랑하고 약속한 연인끼리 결혼 예식을 통해서 더 진지하고 깊은 관계로 나아가는 것과 비슷하기 때문입니다. Dahil kahalintulad ng relasyon ng dalawang nagmamahalan, mas papasok sila sa mas malalim na ugnayan sa pamamagitan ng kasal. 그래서 하나님께서는 이스라엘을 시내산 언약을 통해서 세계 살릴 제사장 민족으로 세우시는 거예요. At itatag ng Diyos ang Israel bilang bansa o kaharian ng mga saserdote na magliligtas sa buong mundo. 그래서 오늘 여절로 택한 5절, 6절은요. 전 구약의 핵심 여절이라고 볼 수 있어요. Kaya nga yung mga pinili nating key verses sa verse 5 to 6, maaaring masabi na ito yung pinakasentro ng lumang tipan. 그럼 5절, 6절은 암송해야 되겠죠. At dapat nakabisahin natin ang mga talatang ito. 오늘 또 메시지 제목도 암송해야 됩니다. At maging yung mensahe natin ngayon ay dapat nating kabisahin. 그러면 제목과 여절만 암송해도요. 하나님이 오늘 내게 주시는 말씀이 붙들어져요. Kahit yung title at key verse lang ay makabisado natin, napanghawakan na natin yung kabuuan ng mensahe. 근데 이것도 많이 말하는데도 파스터들도 잘 안 하더라고. Pero maging yung mga pastor, hindi talaga ito ginagawa. 하나님이 내게 주시는 말씀을 잘 안 붙들면 시드기야처럼 되는 수가 있어요. Kung hindi nyo mabuting pangahawakan ng salita ng Diyos, magiging katulad kayo ni Sedekias. 오늘 첫 번째로 이스라엘을 제사장 민족으로 오늘 우리도 영적 이스라엘이에요. 제사장 민족으로 세우시는 시내산 언약입니다. Una, tignan natin ang tipan doon sa bundok Sinai na itinatag ang Israel bilang bansa ng mga saserdote. Tayo man din ay espiritual na Israel ngayon. 먼저 하나님께서는요. 이스라엘을 위해 행하신 일을 말씀하세요. Una, sinabi ng Diyos sa kanila kung ano yung mga ginawa niya para sa Israel. 내가 너희를 독수리 날개로 업어서 내게로 인도하였다. Sabi niya ay dinala ko kayo sa pamamagitan ng pakpak ng mga agila. 애굽에 노예 생활했던 너희를 특별하게 해방시켜서 인도에 오셨음을 말씀하십니다. Sinabi niya na natatangi na binigyan sila ng kalayaan at ginabayan ng Israel. 오늘 우리 각 사람을요. 세상 임금 마귀에게 잡혀 노예 생활을 하던 우리를 특별하게 하나님이 택하사 인도하여 구원하시고 오늘 이 자리에 불러 모신 거예요. Tayo rin naman na noon ay alipin ng diablo at sa libutan na ito, natatangi na pinili ng Diyos at tinawag niya ngayon. 그래서 온 우주와 전 세계가 다 하나님 소유인데 특별히 너희는 그 중에서도 특별하고 특별한 보배라고 말씀하세요. Sinabi rin na kabuuan ng daigdig ng mundo ay sa Diyos, ngunit ang Israel, ito yung natatanging kayamanan mula sa mga ito.
그 예전 그 혈통적 이스라엘도 오늘 영적 이스라엘인 우리도 하나님께 특별한 존재고 보물이며 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이라는 사실을 밝히십니다. Katulad ng physical na Israel noon, tayo na mga spiritual na Israel ngayon ay espesyal na nilalang ng Diyos at kayamanan tayo sa Diyos na matatawag. 제사장은요, 하나님과 이 불신 세상의 교량 역할을 하는 사람을 제사장이라고 그래요. Tayo ay ginawang bansa ng mga saserdote at banal na bayan ng Diyos. Ang isang saserdote o pari ay isang tao na nagsisilbing tulay sa pagitan ng Diyos at ng mundo. 그래서 우리를 왕 같은 제사장이라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi tayo ay maharlikang saserdote. 거룩한 나라라고 그랬는데 거룩은 하나님만을 위하여 구별되었다는 말이에요. Banal na bayan na binansagan, ibig sabihin na banal, tayo ay inihiwalay ng Diyos. 그래서 오늘 본문은요, 그 이스라엘과 하나님 사이를 7절에 보면 모세가 교량 역할을 감당하고 있음을 보여줘요. Sa talatang 7, katulad ni Moises, nagsilbi siya bilang tulay sa pagitan ng Diyos at ng bayang Israel. 이 모세의 역할을 주 예수 그리스도께서 이제 하나님과 우리 사이를 이렇게 교량 역할을 하셨지요. Dahil tulad ng Panginoon Kristo na ating tagapamagitan, si Moises din naman ay namagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao noon. 모세는 하나님의 요청을 이스라엘에게 전합니다. At yung kahilingan ng mga Israelita ay pinaalam niya rin. 하나님은 이제 이스라엘에게 요청하고 이스라엘이 아멘하여 이제 이 순종하면 하나님이 역사하시는 거예요. Hiniling ng Diyos na gawin nila, ganoon din naman ang tugon o ang amen ng mga Israelita ay pinaalam niya rin. 하나님께서는 전 이스라엘의 승낙을 기다리셨고 이스라엘이 아멘 순종하겠습니다 하는 대답을 들으시고 역사를 하시는 거예요. At andun ang paghihintay, pakikinig ng Diyos sa pagtugon ng Israel at saka siya kumilos. 우리가 죄 가운데 빠졌으나 하나님은 애초에 창세 때부터 우리를 자유의지를 주셔서 하나님의 형상으로 지으셨어요. Mula pa lang sa pasimula, nilikha na tayo sa larawan ng Diyos at binigyan tayo ng sariling pagpapasya. 그래서 우리에게 자유의지를 주셨기 때문에 우리를 강제로 굴복시키지 않으시고 사랑스러운 말씀으로 설득하시고 동의를 구하시는 거예요. Kaya nga hindi sa pilitan na nais ng Diyos na magpasakop tayo sa Kanya o hinihikayat tayo. Ngunit nais ng Diyos na hintayin kung ano yung ating kapasyahan. 그래서 계시록 3장 20절에 보면요. 우리의 모든 문제를 해결하시고 부활하신 예수님이 우리 각 사람의 마음 문을 두들기시는 것을 봅니다. Kaya nga sa pahayag 3:20, ang Panginoon Kristo na lumutas ang lahat ating problema, makikita natin yung kanyang pagkilala sa ating pasya. 내 자유의지로 예수님이 내 모든 문제, 원죄와 자범죄 모든 문제를 해결하시고 부활하사 지금 나의 주님이 되시기 위해서 오셨다는 이 사실을 믿고 마음문을 열고 예수님을 구주로 영접하면 이제 그때 예수님이 내 안에 오시는 거예요. Kung tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo na lumutas ng lahat ng ating orihinal, personal, na mga kasalanan ng mga ninuno, at kasama natin siya ngayon, tayo ay naging mga anak na Diyos na may kaligtasan. 이처럼 우리를요, 노예로 대하지 않으시고 강제로 안으시고 그리스도의 신부로 사랑으로 대하시겠다는 거예요. Hindi tayo tinuturing na mga alipin ng Diyos, kundi tayo ay mga minamahal na bride o babaeng pakakasalan ng Diyos. 그래서 우리 주 예수님께서는요, 우리를 사랑스러운 신부로 대하시고 특별하고 존귀한 자로 대하신다는 사실을 명심하시고 감사하며 누리시기를 바랍니다. Makatandaan natin at magpasalamat tayo na itinuturing tayo ng Panginoong Jesus na minamahal niya, na pakakasal ng babae, at tayo natatangi at mahalaga sa Diyos. 그러면 시내산 언약의 핵심은요, 그리스도와의 약혼 애식이라고 볼 수 있어요. At ang pinakasentro ng tipan sa Bundok Sinai, ito ay matatawag nating seremonya ng pagpapakasal kay Kristo. 5절 보세요. 온 우주 만물의 주인이 창조주 하나님이라는 사실을 지금 상기시켜주고 계세요. Sa talatang 5, pinaalala nito sa atin na may-ari ng lahat ng bagay sa daigdig ay ang Diyos na manlilikha. 하나님께서는요, 그 큰 나라 애국을 포함해서 온 세상이 다 하나님께 속했다고 선언하십니다. At sinabi nga ng Diyos na ang buong mundo, kabilang ng Ehipto, lahat ng ito sa Kanya. 하나님만이 창조주시요, 주인이시요, 하나님만이 우주 만물을 다스리고 통치하시는
유일하신 하나님이심을 인정해야 한다는 거예요. Na dapat nating kilalanin na ang tanging Diyos lang ang may-ari ng lahat, siya ang lumikha at namamahala sa lahat sa daigdig. 이게 신부된 하나님의 자녀들 저와 여러분의 기본이지요. Tayo ng mga anak o bride ng Diyos, ito yung pinakapangunahin sa atin. 근데 마귀에게 쏘아 사는 세상 사람들은요, 대부분 창조주가 누구신지, 주인이 하나님이신지 모르는 채 살고 있어요. With karamihan ng mga tao sa mundo, nadadaya sila na ng Diablo na hindi nila kilalanin sino ang Diyos o sino ba yung manlilikha nila o Panginoon nila. 그 가운데서 오래 살았기 때문에요. 교회로 부름 받았으면서도 온 세상의 주인이 누구신지 잘 모르고 나 중심으로 사는 교인들이 많아요. Bilang resulta, kahit na marami ng matagal na nagsisimba, maraming membro ng simbahan hindi alam sino ba may-ari ng buong mundo at namumuhay silang sentro sa sarili. 나는 나의 주인이 아니에요. Hindi tayo yung Panginoon ng buhay natin. 지금 내게 속한 모든 건 내 것이 아니에요. Lahat ng bagay na meron tayo, hindi ito mula sa atin. 우리를 부르신 하나님은 우주 만물의 창조주시오 유일무이하신 하나님이십니다. Ang Diyos na tumawag sa atin, siya ang may likha ng lahat ng bagay at siya ay natatanging Diyos. 근데 마귀에게 쏘가 아담과 함께 우리 모두가 하나님께 반역하여 내가 나의 주인 되어버린 게 원죄 사건이에요. Ngunit ang pangyayari ng orihinal na kasalanan, ito ay ang pagdaya ng Diablo sa atin upang tayo magrebelde laban sa Diyos na lumikha sa atin. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하시겠다. 그리스도 언약을 세워주셨어요. Kaya bawat isa'y naging Panginoon ng sarili, gayunman sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tinatag niya ang tipan na sa sakripisyo ng dugo, tayo ay maligtas sa pamamagitan ni Kristo. 이 그리스도를 믿고 구주로 영접하면 구약 때는 영접하여 인정하고 믿음을 고백하는 게 피제사였고 오늘 우리는 이제 사도신경 고백이요 주기도문 기도예요. Sa pagsampalataya sa Panginoon Kristo at pagtanggap sa Kanya sa lumang tipan, sila ay nag-aalay ng dugo. Sa bagong tipan naman, pinahayag natin ang Apostles' Creed at ang Lord's Prayer. 이 신해산 언약이 바로 그 내용을 지금 이제 우리에게 잘 교육하고 붙들 수 있도록 하는 그리스도와의 약혼 애식이라고 할 수 있어요. Ito rin yung itinuturo sa atin ng tipan doon sa bundok Sinai na ito ay seremonya ng pakikisa o pagpapakasal sa Panginoon Kristo. 이제 정식 혼인잔치는 재림하신 주님과 아담부터 시작해서 우리 모든 그리스도의 신부들이 이제 천국 혼인잔치에 참여하지요. At mula pa lang kay Adan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, yung mga pinili na bride ng Panginoon ay makikiisa sa kasalan sa langit sa pagdating niya. 그래서 우리 각 사람이 그리스도를 구주로 모시고 함께하는 이 내용은요. 이제 약혼, 결혼 이렇게 본다면 약혼의 시기라고 볼 수 있어요. Maaari ring makita natin ito na ito ay seremonya ng pagkakasundo o ng engagement. 그래서 우리 각 사람에게 주어지는 육신의 삶은요. 그리스도를 통해 구원받을 수 있는 기회로 주어진 거예요. Sa physical na buhay na meron ng bawat tao, ito'y pagkakataon na binigay sa kanila para maligtas. 근데 그리스도를 붙들지 못하도록 방해하는 마귀 세력이 세상 임금 노릇을 하고 있어요. Gayunman, marami ang namumuhay sa impluwensya ng hari sa sanlibutan na ito. 그래서 하나님께서는 이 세상에 복음 전할 이스라엘 제사장 저와 여러분을 구별하여 세우고자 하시는 거예요. Kaya nga nais ng Diyos na italaga o ihiwalay ang Israel, ganun din naman tayo para ihayag natin ang Ebanghelyo. 이 축복 속에 들어오는 사람은요. 의식주 문제 고민하고 뭘 먹을까 뭘 마실까 염려할 필요가 없어요. 먼저 그 나라와 하나님의 나라와 의를 구하면 돼요. Kaya hindi dapat ipag-alala ang anumang pisikal na pangangailangan. Sa halip ay hanapin muna ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 그러면 세 번째로 하나님께서 저와 여러분을 이스라엘을 구별하여 부르신 목적이 무엇입니까? Pangatlo, ano bang layunin ng Diyos na tayo ay inihiwalay at tinawag niya katulad ng Israel? 그게 오늘 본문 요절 5절 6절을 보면요 나와 있어요. Makita natin ito sa ating key verses sa 5 at 6. 자 5절 6절을 우리 다 함께 한번 합독하십시다. Minsan pa nating sabay-sabay na basahin ang mga talatang ito. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라.
너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘. 이것이 온 구약의 핵심 요절입니다. Ito yung pinakasentro na bersikulo sa Lumang Tipan. 본래 아담과 함께 우리 모두는요, 하나님의 언약 깨버리고 마귀의 거짓 붙들고 멸망 속에 빠져버린 거예요. Sa original, kabilang kay Adan ay inibando na natin ang tipan ng Diyos at humawak tayo sa kasinungalingan ng Diablo. 이게 모든 인간의 근본 이 문제요, 이 운명이라고 볼 수 있어요. Kahit nahulog tayo sa pagkasira, ito yung tinatawag na pangunahing problema ng tao o kapalaran ng tao. 그래서 하나님께서는요, 유일무이한 구원의 길이신 그리스도 언약을 새롭게 세워주신 거예요. Kaya't panibago na itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. 그래서 이스라엘을 제사장 민족으로 택하시고 계속 강조하시는 것은 그리스도 언약을 잘 붙들고 전하라는 거예요. Kaya't pinili ng Diyos ang Israel bilang banal na bansa at ganun din naman ay kaharian ng mga pari o 오늘 saserdote. 우리에게도 마찬가지예요. 이제 그리스도 구주로 모셨냐? 그러면 삶 오늘 붙들고 잘 누리라는 거예요. Katulad din naman sa atin, kung pinahawakan na natin si Kristo, gawin natin yung 3 days. 하나님의 말씀인 그리스도 언약을 잘 붙든다는 것은요, 하나님께서 세워주신 언약, 즉 신의 산 언약인데 그 핵심이 바로 십계명입니다. At ang paghawak nating matibay sa tipan ni Kristo o sa salita ng Diyos, ito yung tipan na tinatag ng Diyos. Katulad doon sa bundok Sinai na siyang pinakasentro ng 10 utos. 이 십계명을 펼치면 모세 오경과 구약이에요. At kung titingnan natin, ito yung 5 mga aklat ni Moises sa Lumang Tipan. 십계명을 한마디로 압축하면 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. At sa madaling salita, kung ating susumahin ng 10 utos, ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 이것을 더 크게 완성한 하나님 말씀이 성경 66권이에요. At ngayon, ang kumpleto o ganap na salita ng Diyos, kinikilala natin sa 66 na mga aklat ng Biblia. 그럼 성경 66권을 압축해서 한마디로 말하면 구원의 길입니다. Sa madaling salita, ang makita natin ay ang daan ng kaligtasan. 구원의 길을 말하지 않고 세상 이야기하고 뭐 웃기고 뭐 내게 좋은 소리 하는 설교는 설교 아니에요. Kaya kung sa mensahe mo, puro pagpapatawa, magagandang mga salita na o kwento, at wala ang daan ng kaligtasan, hindi ito mensaheng matatawag. 그래서 이스라엘을 향한 하나님의 뜻, 오늘 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻은 세상과 하나님과의 교량 역할을 하는 제사장의 역할을 하기 위함이에요. Kalooban ng Diyos para sa Israel, at ganoon din naman sa atin ngayon, bilang tayo ay mga saserdote ng Diyos, magsilbi tayo na tulay sa pagitan ng Diyos at sa mundo. 이 뜻에 따라서 혈통적 이스라엘, 구약의 이스라엘은요, 언약의 말씀을 잘 붙들고 기록해서 보존하고 남기는 일에 쓰임받았어요. Noon, ayon sa kalooban ng Diyos, ang Israel, sa kaugalian nila, sinusulat talaga nila, natala ang salita ng Diyos, iniingatan, at iniiwan ito bilang pangako. 그래서 구약 이 39권을요, 랍비들 회의에서 이제 하나님 말씀 구약 39권을 결정했어요. 그게 이스라엘의 역할이었어요. At makita natin ang tungkulin ng Israel noon na itinalaga din nila sa Lumang Tipan yung mga ilang aklat na kinilala. 이 구약 39권의 핵심인 예수 그리스도를요, 이스라엘 통해서 예수 그리스도께서 성육신하시고 구원 사역을 완성하셨어요. Sa 30 na mga aklat sa Lumang Tipan, pinakasentrong mensahe nito, si Jesucristo ay kakatawang tao at gaganapin ang gawain ng pagliligtas. 거기에 혈통적 이스라엘을 부르신 목적이 이제 어찌됐건 끝났어요. At dito, natapos na yung layunin ng pagtawag sa Israel. 그럼 오늘 영적 이스라엘로 부른 저와 여러분은요, 이제 승리하신 그리스도의 깃발 붙들고 이 구원의 길 세계복음화에 쓰임받다 가는 거예요. At sa atin na spiritual na Israel ngayon, dala natin ang matagumpay na bandera ng Panginoon at ang ganap na Biblia para ibahagi natin ang daan ng kaligtasan. 그러면 오늘의 결론, 언약을 주신 하나님은요, 누구를 쓰시냐? 언약 붙든 사람을 쓰셔요. Sa ating konklusyon, sino ang tao na ginagamit ng Diyos? Yung mga humawak sa tipan niya. 그래서 하나님은 사모를 안 붙들면 그런 사람은 쓸 수가 없는 거예요.
Kahit kung hindi natin ginagawa yung 3 days, hindi tayo maaaring gamitin ng Diyos. 악한 마귀에게 잡힌 세상은요, 하나님의 창조와 그리스도 언약이 뭔지도 모르는 채 인정하지도 않고 그냥 살아요. At ang buong sanlibutan, makikita natin na hawak ng masamang dyablo, hindi nila alam o hindi nila kinikilala ang Diyos na manlilikha o maging antipa ni Kristo. 그래서 모든 각 사람이 내가 나의 주인 되어 살면서 내 속에 오른 대로 살아가는 세상이 되어버렸어요. Kaya yung mundo ngayon, bawat tao namumuhay na parang sila yung may-ari ng buhay nila at susundin nila kung ano yung opinion nila. 각 사람들과의 관계는요, 법과 질서를 통해 이제 최소한의 것은 잡혀 이루어가며 살지만 이제 원 내용은 생존 경쟁의 살벌한 관계로 살고 있어요. At tila andun man yung kanilang kabutihan o katapatan sa buhay nila, pero ang katotohanan, sila ay nasa matinding kompetisyon sa isa't isa para sila'y mabuhay. 그래서 지금도 하나님께서 찾으시는 사람은요, 첫 번째로 온 우주 만물을 하나님께서 창조하셨다는 사실과 인간의 근본 문제를 인정하고 오직 그리스도 붙은 사람이에요. Kaya nga una, ang hinahanap ng Diyos ngayon ay yung mga tao na kinikilala na ang Diyos, siya ang lumikha sa buong daigdig, ano ang pangunahing problema ng tao at ano ang tipan ni Kristo. 두 번째로는 모든 성경은 하나님의 생명의 말씀이신 그리스도 언약임을 믿고 내게 주시는 말씀을 잘 붙들고 누리면서 이제는 주변 세상 사람들 주님께로 인도하는 교량 역할, 제사장 역할을 감당하는 사람이에요. Ikalawang tao, hinahanap ng Diyos ang nananampalataya na ang buong Biblia, ito ay tipan ni Kristo, ito yung salita ng Diyos, ng buhay, at yung gumaganap sa tungkulin na pagiging saserdote na humahawak sa salita ng Diyos. 그래서 하나님이 찾으시는 사람은 사몬을 붙든 사람을 찾으시고 쓰시는 거예요. Madaling salita, ang hinahanap at gagamitin ng Diyos yung mga taong nagsasagawa ng 3 days. 모든 필요한 것은 하나님이 공급하십니다. At lahat ng kakailanganin, isusupply ng Diyos. 그래서 이처럼 혈통적 이스라엘의 사명은요, 구약 이스라엘의 사명은 예수께서 성육신하시고 십자가 대속 죽으심으로 완결이 됐어요. At ang misyon na binigay sa angkan ng Israel ay naganap o nakompleto ng si Jesus ay nagkatawang tao at namatay sa krus. 이제 그 제사장적 사명은요, 혈통적 이스라엘이 아니라 영적 이스라엘, 곧 예수 그리스도의 보혈의 공로로 말미암아 거듭난 우리 성도들에게 위임된 거예요. At ang misyon ng pagiging saserdote na ito na ipinagkatiwala noon sa mga Israelita base sa dugo, ngunit ngayon ay sa atin na ng mga spiritual na Israelita, tayo na nananampalataya may bagong buhay sa dugo ng Panginoon Kristo. 계시록 3장 20절을 보면요, 예수께서 모든 문제 해결하시고 각 사람의 마음 문 밖에 서서 두드리고 계심을 볼 수 있어요. Sa Pahayag 3:20, makikita natin na si Jesus ay nakatayo sa labas ng pintuan na tumutuktok sa puso ng mga tao. 주님은 강압적으로 우리 마음 문을 팍차고 들어오시지 않아요. Hindi sa pilitan na papasok si Jesus sa puso natin. 하나님께서는 사람이 자발적인 자유의지로 자기 마음의 문을 열고 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 구주를 따라 살아가기를 원하십니다. Nais ng Diyos na buksan ng tao kanilang puso at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas nila ang Panginoon. 오늘 말씀을 마치면요, 시내산에서 이스라엘 백성들은 언약의 구체적인 내용이 담긴 율법을 받습니다. At sa bundok Sinai nga, ngayon tinanggap ng mga Israelita ang kautusan. 그게 오늘 본문에서부터 시작해서 민수기 10장 10절까지 계속 이어지는 내용이 시내산 언약이에요. Makikita natin ito ay mula sa binasa natin hanggang sa mga bilang Gis. 그 시내산 앞에서 하나님께서는 피제사를 드리는 성막도 제작하도록 했어요. Sa bundok Sinai, sila ay nagtayo ng mga tolda at sila rin ay nagtayo ng mga damban at nag-alay ng dugo. 그래서 광야에서 이 모든 말씀을 붙들고 훈련하며 가나안 정복을 위한 준비를 하게 하셨어요. Nagkaroon sila ng pagsasanay doon sa ilang bilang paghahanda sa pagpasok sa Kanaan. 큰 나팔을 만들었어요. 출발 신호 불고 스톱 하는 신호도 불고 신호도 정했어요. Sila rin nagsigawa ng malalaking mga trompeta bilang tanda kung sila ay magpapatuloy o hihinto. 성막이 앞서가며 12지파가 누가 먼저 가냐 그게 아니고 12지파 행진 순서와
광야에 머물 때 장막을 지파별로 어디에 칠 것이냐 위치도 전부 정했어요. At sa pangunguna nga ng maidala ng mga kabanang tipan, hindi sa kung sino mauna, ngunit sa pagkakasunod-sunod, ang 12 mga lipi ng Israel ay andun nakasunod sa kanila. 이처럼 여러 가지 일을 이루는데 걸린 시간이 시내산 앞에서 이뤘던 일들이 총 11개월이었어요. At sa harap nga ng bundok Sinai, doon sa ilang, para makakumpleto nilang isagawa ang sistema na to, inabot sila ng 11 buwan. 그래서 오늘 본문부터 민수기 10장 10절까지가 이제 구약의 핵심 내용이 있죠. Hanggang sa mga bilang Gs, makikita natin ito yung pinakasentro na mensahe ng lumang tipan. 이게 딱 줄이면 10계명이에요. At sa kabuuan, ito yung tatawagin nating 10 utos. 더 줄이면 하나님 사랑, 이웃 사랑이에요. At sa pinakabuod pa, ito yung pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa kapwa. 지금 대부분 세상 사람들은요, 하나님도 그리스도 언약도 모르는 채 마귀에게 잡혀 종노릇하며 살아가고 있어요. Sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga tao sa mundo ay nadadayan ng dyablo upang hindi nila makilala ang Diyos o panghawakan ng tipan ni Kristo. 그들 중에 택한 백성들이 구원받아 하나님께로 돌아올 수 있도록 영적 이스라엘인 너희가 중간 다리 역할을 해주라는 거예요. Kaya nga, para iligtas yung mga pinili ng Diyos mula sa kanila, tayo ng mga spiritual na Israelita ay dapat gampanan yung pagiging tulay. 그 중간 다리인 제사장 역할은 사모를 붙들면 할 수 있어요. Kung gagawin natin yung 3 days, magagamit tayo ng Panginoon sa gawain na to. 그래서 우리가 이제 이 캠프를 할 때 이 사모를 붙든 요원들이 20명 이상은 돼야 캠프가 이루어진다고 말씀을 드리는 거예요. Kaya sinabi natin na at least may 20 katao na nagsasagawa nito ng 3 days para maisagawa yung evangelism camp sa isang lugar. 왜냐 캠프를 하기 위해서 한국에서 요원들이 한 50명이 간다. 그러면 50명이요. 100만 원씩만 여비로 쓰더라도 5천만 원 들어가요. At halimbawa na lamang kung may 50 katao galing sa Korea na makikisa doon sa camp na iyon, malaking halaga yung kanilang gagastusin. 일단 우리를 베드로전서 2장 9절의 사람으로 세웠어요. 왕 같은 제사장이요, 택하신 백성이요, 거룩한 나라요, 이 어마어마한 복음을요 온 세상에 전파하여 그들도 복받을 수 있도록 하는 이 어마어마한 사명을 우리에게 주셨어요. Dahil tayo tinalaga bilang mga tauhan ng 1 Pedro 2:9, tayo nga ay hinayaan, binigyan ng kakayahan ng Diyos upang ang lahat ng mga bansa ay mapagpala sa pamamagitan natin. 내가 나의 주인 되어 운명에 매여 살아가는 길은요 영원한 지옥길입니다. Makita natin na noon ang ating daan, paging Panginoon ng sarili natin, ito'y patungo sa walang hanggang impyerno. 그들을 구원의 길로 인도하는 일을 그리스도의 사람이 된 우리에게 맡기신 거예요. Ngunit ipinagkatiwala ng Diyos ang gawain na gabayan yung mga tao na tutungo sa daan ng kaligtasan bilang maging tauhan ni Kristo. 이 구약의 핵심인 신해성 언약을 완성하시고 승리하신 주님의 그 깃발을 우리가 들고 주님 따르는 길을 우리가 계속할 수 있게 되길 바랍니다. Patuloy na ang ganap na tipan sa bundok Sinai ay mapanghawakan natin, dala natin yung matagumpay na bandera ng Panginoon, magpatuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon. 여러분에게 맡기신 주변 사람들을 구원의 길로 인도하는 일에 귀히 쓰임받는 믿음의 사람들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, lahat tayo maging mga tauhan ng pananampalataya na gagamitin para akayin ng maraming tao sa daan ng kaligtasan. 기도하십시다. Dalangin tayo. 사랑하는 주님, 구약의 핵심인 신해산 언약을 오늘 시작할 수 있도록 붙드심을 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. Inayaan nyo na panghawakan namin ang pinakasentrong mensahe ng lumang tipan, ang tipan doon sa bundok Sinai. 오직 그리스도, 오직 세계복음화에 담내고 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Magkaroon kami ng kasagutan, tanging kay Kristo at tanging sa pag-eebanghelyo ng mundo at ito yung maging direksyon namin. 하나님 사랑, 이웃 사랑에 담내고 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Maging kasagutan at direksyon namin ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님 따라가게 하옵소서. Naway panghawakan namin ng today's word, today's prayer, today's evangelism at sumunod lang sa Panginoon. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.
Can I see your face? Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti po. Is there any prayer topic? Meron po bang prayer topic? Do you have prayer request? No more? Near the PRC is near. And also the Southeast East Asian Conference is also in December. The PRC is November 1. Leaders Retreat is October 30 and 31. So you need to pray. Now we are preparing for PRC. The summit leaders are gathering and then they practice the praise and worship song, and then many things they are preparing. You need to pray for them. Also pray